Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Maliwanag po ng isa sa mga tema ngayon ng ating mga pagbasa ay pananampalataya. Pananampalataya particularly sa salita ng Diyos. Nasabi nga sa banal na kasulatan ay maaasahan at hindi magkakabula. Kaya nga sa ating unang pagbasa ay tampok ang paglalahad sa atin ng Book of Wisdom sa pananampalataya noon ng mga Israelita na sila'y lalaya kahit na ayaw pa silang palayain noon ng Faraon. Sa ating kalawang pagbasa ay narinig natin ang pananampalataya ni Abraham. Nauunlad siya sa bayang ipagkakalob ng Diyos sa kanya kahit pa ito'y mangingibig sabihing paglisan niya sa bayang nakinagis na niya, na komportable na siya. At syempre, ang pananampalataya nilang mag-asawa, nila ni Sarah, na sila'y magkakaanak pa sa kabila ng matanda na sila. Lahat sila'y nanampalataya sa salita at pangako ng Diyos sa kanila. Kaya nga, sa kabila ng delays, sa kabila ng mga hassles, sa kabila ng maaaring pangungutya sa kanila ng iba, nagtiwala pa rin sila sa Kanya. At hindi naman po sila nagkamali, hindi ba? Kaya nga sa ating mabuting balita ay inaaniyahan din naman tayo ng Panginoon na maging handa sa pagbabalik niya, sa pagharap natin anytime sa Kanya. Bagay na alam nating hindi madali. Kaya nga marami sa atin ang hindi handang mamatay. Pero pwede nating magawang ng tama kung meron talaga tayong pananampalataya. Providential nga po para sa akin na ang gospel reading kahapon, araw ng Sabado, kung nagsimba kayo, ay tungkol sa pananampalataya. At ito ay isa na kung saan sinabi ni Kristo sa mga tao, lahing walang pananampalataya at matitigas ang ulo, O faithless and perverse generation. And I really wondered kung pwede tayong masabihan ng ganito ngayon ng Panginoon sa palagay ninyo. Interestingly, ito pala'y nasabi na ng Diyos in the Old Testament sa mga taong nakalimot na sa Kanya, particularly in the book of Deuteronomy 32, verse 20. Dahil ang mga tao, sa halip na magtiwala sa Kanya, ay nagtiwala na sa iba at maging sa sarili nila. So don't you think na mayroon na sa ating ngayon na mga ganyan, na hindi na talaga sa Diyos nagtitiwala, umaasa? Palagay ninyo. Ilang beses na po ako nakapanood ng mga short videos tungkol sa kung paano nagsimula, nag-struggle, nagka-problema, and then later on ay nagtagumpay ng talaga ang mga sikat na tao, sikat na brands, produkto at kumpanya na alam natin ngayon. Katulad ng Zara, WhatsApp, IKEA, Tesla, Samsung, at marami pang iba. Sinisigurado kong matutuwa at ma-inspire kayo kapag napanood niyo yung mga videos na ito. Isa lang naman ang nagkukwento, isa lang naman parang ang may gawa nito. Kaya lang sana, magtaka rin po kayo tulad ko na wala isa man sa maraming mga videos na ito ang magsasabi na naging role ng Diyos sa tagumpay ng mga taong ito. And it's because either walang interes sa role ng Diyos yung nagkwento or yun mismong mga nagtagumpay na tao hindi pinapahalagan ang role ng Diyos sa tagumpay ng kanilang buhay. Ano man ang maging sagot yan, isa lang ang tutumbukin yan. Ang katotohanan na mga tao ngayon, marami sa atin ngayon, ang hindi na talaga sumasampalataya sa Diyos. Mas sumasampalataya sa iba, sa ibang bagay, sa ibang tao, maging sa mga sarili nila. O hindi nga ba't parang ganyan na ang kalakaran ngayon ng mundo? Parang ayaw na natin magtanong sa Diyos sapagkat pakiramdam natin, alam na natin ang sagot. Parang ayaw na natin umasa sa Diyos sapagkat pakiramdam natin, marami tayong kayang gawin. Parang ayaw na natin magtiwala sa Diyos sapagkat pakiramdam natin, mas alam na natin ang dapat at gusto natin gawin. Unfortunately, yan ay pakiramdam lang natin sapagkat sa totohanan lang, habang tayo nagiging self-reliant, patuloy naman tayong nagse-self-destruct. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa John 15:5, apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Wala tayo kung tayo malayo sa Diyos. No wonder, according to many studies, hamak na mas marami ang kaso ng depression ngayon kesa noong mga unang panahon. Dito lang po sa atin sa Pilipinas, yung kaso ng nagpapatiwakal. Would you believe na sa data ng PNP ay at least 2,000 Filipinos na raw ang nag-suicide in just the first half of this year, 2025. Akalain niyo yun? Akala ko ba, paunlad na tayo ng paunlad? Akala ko ba,
Patalino ng patalino ang tao. Palakas na tayo ng palakas. Kung bakit marami sa atin ngayon, ang sa problema ay lumalagpak o hindi makalampas. Ang mas matindi pa kapag naalaman mo yung problema mas lalo kang masyasyak. Kung bakit yung problema, hindi na kaya. Kailan ba ako nakaranas ng ganito? Pagkatapos ng misa ng linggo, pagod na pagod ako. May isang nag-approach sa akin, isang kabataan. May problema daw siya, gusto niya daw ako makausap. Sabi ko, anak, urgent na ba talaga? Matindi ba talaga yung problema? Kasi ako tinatawag na ng pahinga. Umiiyak. Urgent daw. So umupo siya, nag-usap kami. To cut it short, alam niya problema, nag-break sila ng boyfriend niya. Sorry kung minamaliit ko. Buti sana kung ang problema may taning ng buhay niya, naghiwalay sila, kung asawa na niya, naghiwalay yung mga magulang niya, aksidente, namatay ang isang miyembro. Di ba? Yun yung mabibigat na problema, di ba? Baka hindi kayo maniwalang para sa akin magaan lang na problema. Gaano na ba kayo katagal? 3 months? 3 months pa lang sila. Anyway, pero gano'n na siyang magdala. Very down na. Hindi ko alam kung napanood po ninyo yung interview sa mag-asawa na nag-declare, na nag-decide una pa lang na hindi na sila mag-aanak talaga. As in totally yung mag-asawang ito, mukhang hindi naman mga matatanda ng mag-asawa, mukhang mga bata pa, at hindi sila mukhang mahirap. Pero yung lalaki, nagpa-vasectomy agad with the consent ni Mrs. ng kanyang kabiyak. Hayaw na nilang magkaanak agad. Kahit isa. At ang sinabi nilang pinakadahilan ay yung naranasan nila nung nakaraang pandemya. Ang hirap nga naman ng buhay. And so sa takbo ng sinasabi nila sa interview, parang ayaw nilang magdagdag na isa pang responsibilidad. Imagine sa. Kaya nga po gusto ko yung naging reaction dito ng Sentinel PH. Una, in-acknowledge nito na mahirap talaga ang pandemya. Pero, sabi nga naman niya, mas matinding problema ang naranasan ng tao kesa sa pandemya. Halimbawa nga naman, hindi natin naranasan ng slavery. Hindi tayo naging alipin. Yung pwede tayong maging gamit lang sa tingin ng iba. Pwede tayong itapon kung hindi na tayo kinakailangan pa. Pwede tayong bilhin. Pwede tayong tawaran. Hindi natin naranasan ang dahas ng digmaan. Hindi lang ito yung tungkol sa laban natin dati against Japanese, Americans, mga Kastila na yan. Kundi yung mga pananakop dati na hindi pa gumagamit ng mga kanyon, ng mga baril, kundi ng mga patalim lang. Di ba? Pupugutan ka ng ulo. Hindi ka man mapatay, ay gagawin kang alipin habang buhay. Hindi natin naranasan. Ang naranasan dati ng mga tao na Black Plague or Spanish flu na kumitil lang hamak na mas maraming buhay. Hindi natin naranasan yung tinatawag na mga story na 536 AD, yung panahon kung kailan nagkasabay-sabay ang mga matitinding pandemya, ang pagputok ng bulkan at ang mas marami pang mga problema. Pero sa lahat nga naman daw ng mga paghihirap na ito, kailanman hindi naisip ng tao na hindi na sila mag-aanak. Kung bakit ngayon marami ang umaalma at umaayaw sa biyaya ng pagkakaroon ng anak. Ano nga naman ang nangyayari? Well, yun talaga ang mangyayari kapag nawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kahit pa simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, kung hindi tayo talagang magtitiwala sa Diyos, magiging mahina tayo kahit sa mga simpleng mga problema. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon. Kahit maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang ating pananampalataya sa Kanya, masasabi natin sa bundok, balis ka dyan at tatalima ito sa atin. Ang bundok sa lingwahe ng Biblia ay kumakatawan sa mga matitinding problema. Sapagkat ang bundok ay hindi natitinag. Matulog ka ngayon kung ano yung nasaan yung bundok na nakita mo, nandoon pa rin pagising mo. And so Jesus in effect is telling us, kahit sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang ating pananampalataya, kaya nitong tinagin kahit ang mga gabundok na problema natin. Take note na hindi niya sinabing, kahit maliit lamang, kaunti lamang ang talento, kakayanan, pera, kapangyarihan, koneksyon natin, ay matitinig natin ang gabundok na problema natin. Hindi sapagkat experience will tell us na kahit paggabundok rin ang kayamanan natin, ang talento, talino, koneksyon, kapangyarihan natin, kapag matindi yung problema, hindi talaga natin kayang tinagin. Hindi tayo makapagpapatino ng tao, hindi tayo makapagbubuo ng pamilya, hindi tayo makapagpapabago ng tao, hindi ka mamahalin ng taong ayaw talaga sa'yo. At kapag oras mo, walang magagawa. Gabundok man ang talento, ang kakayanan mo.
Ang sabi ng Panginoon, may magagawa ang kahit kabuti lamang ng mustasang pananampalataya. Sapagkat kapag tayo sumasampalataya talaga, hindi naman tayo kundi ang Diyos ang para sa atin ay gagawa. At walang hindi mapangyayari ang Diyos. Maliwanag po ang sabi sa Salmo 91:14-16. Ililigtas ko ang mga taong tapat sa akin. Iingatan ko ang mga taong ako'y kikilanlin. Kapag sila ay tumawag, sasamahan ko sila, pakikinggan ko sila, at ililigtas ko sila anuman ang kanilang problema. Ang Diyos po ang nagsabi niyan, kaya siguradong paninindigan niyan. Ito po sana ang panghawakan natin, anuman ngayon ang problemang pinagdaraanan natin. Indeed, mas maganda sana kung pinalaya agad ng Diyos sa mga Israelita. Mas maganda sana kung binigyan agad si Abraham ng bayan na maunlad bilang gantimpala sa kanya. Mas maganda sana kung binigyan agad ng anak si Abraham at Sarah. Naghintay pa kasi sila. Pero sa isang taong may pananampalataya kasi, okay lang na maghintay sapagkat ang Diyos ay may isang salita naman. Maliwanag po ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa patungkol sa pananampalataya. Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Naniniwala ka na agad kahit hindi mo pa nakikita ang resulta sapagkat ang Diyos ay tapat sa salita niya. Amen.